Kasama natin si Hamid Al-Sharifi, dating diplomat ng Iraq. Hamid, imposible ba ang hamon para sa bagong itinalagang punong ministro? Bumuo ng bagong gobyerno na walang milisyang Iranian gaya ng hinihingi ng Washington, kasabay ng pagtugon sa mga panawagan mula sa loob ng Iraq. Ano nga ba ang tunay na magagawa ng bagong itinalagang punong ministro? Well, ito ang $1,000,000 na tanong. Siya ay talagang tagalabas, gaya ng sinabi mo. Nagulat ang mga Iraqi sa kanya dahil hindi pa nila narinig ang pangalan niya. Pero siya ang nakakuha ng pinakamataas na pag-endorso mula kay Pangulong Trump. Mataas ang tingin niya sa kanya at naniniwala siyang makakagawa ito ng kababalaghan sa Iraq. Talagang napaka-optimistiko namin. Kaya alam mo na, ganun talaga. Oo, bakit hindi? Sa palagay ko, ngayon ko lang talaga naramdamin ang damdamin ng mga Iraqi dahil sa pakikipag-ugnayan ko sa kanila sa social media mula Hilaga hanggang Timog. Kaya sa tingin ko, dapat tayong maging positibo. Pero paano? Ang mekanismo, paano mo aalisin ang impluensya ng Iran sa Iraq? Okupasyon ito ng Iran sa Iraq. Siya ay isang batang negosyante, hindi pa pumapasok sa politika, pero marami na agad ipinapasa at hinihini sa kanya. Pero sino ang nagnomina sa kanya? Si Maliki. Si Maliki ang pinakakinamumuhian na tao sa Iraq. Si Maliki ay bahagi ng puppet government na pinapatakbo ng Iran. Ngayon, ang pagnomina sa kanya at makakuha ng pag-apruba mula kay Pangulong Trump para sa akin ay isang bagong bagay at para rin sa marami sa atin. Pero sana magawa niya. Paano niya magagawa yon? Kaya ba niyang kontrolin ang milisya? Hindi. Kaya ba niyang kontrolin si Maliki? Si Maliki at ang iba pang grupo na nagnomina sa kanya. Isang palaisipan ito, napakahirap ng sitwasyong kinakaharap natin. Pero muli, bumabalik tayo sa pag-endorso at pagbibigay galang ni Pangulong Trump sa kanya. At yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. O talagang mahalaga ang magkaroon ng suporta mula sa Estados Unidos? Hamid, at iba pang posibleng palatandaan ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng Iraq at Iran, may ilan ding kumukuwestiyon sa mga ulat tungkol sa isang lihim na base ng Israel na itinayo noong digmaan ng Iran. Bahagyang kinokontra ng Iranian Foreign Minister ang Iraq. Sinasabing hindi pwedeng balewalain ng Iran ang posibilidad na nagtayo ng base ang Israel. Ihahain nila ang isyung ito sa Iraq. Posible bang magdulot ng problema sa pagitan ng Iraq at Iran ang eskandalong panseguridad na ito? Iyan ang pangalawang balita na nagpapatawa sa mga Iraqi dahil talagang kulang kami sa pagtawa. Kaya ang pagtawa ay mabuti para sa kalusugan. Kaya kung susundan mo ang social media ng mga Iraqi, nagtatawanan sila, nagbibiro, ginagaya nila lahat ng yon. Ano bang nangyayari? Sa totoo lang, ang Iraq, una sa lahat, para sa Israel, parang Lebanon ito. Parang Yemen, kasi parang Syria ito, bago nagbago ang sitwasyon sa Syria. Kaya ang Israel ay may digmaan laban sa Iran at ang Iraq ang likurang depensa ng Iran. Kaya sigurado akong may ginagawa silang operasyong militar sa Iraq para protektahan ang mga mamamayan ng Israel mula sa Iraq. Hindi ko alam ang detalye ng operasyong yon, pero sigurado akong may isinagawa silang misyon na tapos ito at umalis sila. Ayon sa balita, yun ang sinabi ng mga Israeli o kahit papano, yun ang sinabi nila tungkol doon. Kung hindi, ayon sa mga Iraqi, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kita mo, hindi nga nila makontrol ang sarili nilang bakuran kahit papaano. Kaya napakakomplikado ng sitwasyon. Laging komplikado pag rehiyon ng usapan. Hamid Al-Sharifi, salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News English at sa iyong pananaw. Maraming salamat. Salamat.